Anong gagawin mo kung nagkaroon ng sintomas na ganito ang mga kambing mo? Hi guys! Welcome to Young Farmer's Story! Nitong nakaraang linggo nga ay dinapuan ng isang sakit itong ating kambing na si Vance. So si Vance ay yung isa sa mga anak ni Nani. Kung naaalala niyo si Nani, siya yung ating queen herd. Herd queen or queen of the herd yung tawag dun sa mga kambing na parang leader ng group nila. Vance yung ipinangalan namin sa kanya dahil nasa dalawang anak ni Nani siya yung mas maliit. Nagsimula yung sintomas ni Vance noong February 2 ng 10 p.m. Yung mga signs nga na nakita namin sa kanya is yung parang na-paralyze yung kanyang katawan, yung kanyang mata parang hindi niya kami nakikita. Hindi niya rin kayang tumayo at ginagalaw niya yung kanyang leeg na parang hinahampas niya sa kanyang kulungan. Disclaimer lang po, yung mga share po namin dito is mga personal experiences lang po namin. Yung una po namin ginawa, pagkatapos namin makita yung mga sintomas, ay nag-research lamang po kami ng mabilisan. Tanong-tanong na rin po kami sa mga experts kung ano yung dapat gawin. Nung gabi rin po na yun, ang una namin tinurok sa kanya is yung B-complex. Kinabukasan po ay tinurukan namin siya ulit ng iron at nung B-complex with electrolytes. Hindi po kasi siya kumakain. After po ng ilang oras ay medyo gumanda na rin po yung kanyang sitwasyon at nakakatayo na po siya sa kanyang sariling paa. Pero madali pa rin po siyang mapagod at ginagalaw-galaw niya pa rin yung kanyang ulo. After 5 hours, tinurukan po namin siya ulit ng B-complex with electrolytes at nag-drench po kami ng pure na katas ng malunggay. So doon po sa malunggay, kumuha lang po kami ng dahon at nilagyan namin ng asin. Tapos yung pure na katas po nun ay binigay po namin sa kanya. Binigyan din po siya namin ng gatas at ng tubig na may molasses. Fortunately po, after 2 days ay siya na rin yung kusang bumaba sa kanyang goat house para kumain. Ang naging biggest realization lang namin sa nangyari na to ay hindi pala biro ang pagkakambing. Katulad ng ibang farm activities ay nangangailangan na rin ito ng sapat na oras at atensyon. Natutunan namin na maglagay din ng variation sa mga pinapakain sa kambing, hindi lang damo at yung mga legumes. So dapat meron din tayong iba-ibang klase. Halimbawa na lang nito ay yung stylo, pwede rin yung dahon ng saging, pwede rin yung kakawate at madre de agua. Kailangan na rin natin sadyang magtanim ng mga halaman na may iba't ibang mga vitamins para sa requirement ng ating mga kambing. Mahalaga din yung regular na vitamins at syempre deworming. Dahil nagsisimula pa lang tayo, alam nating marami pa tayong mga may encounter na ganitong mga senaryo. Maraming salamat sa panonood. Yan lang muna for now. Bye!